Pagawa ng tokwang pinapalasisayasatin na. Pasado nga ba sa kalidad at kalinisan? Narito ang ato ng kinaukulan. Sa Dasmariñas, Cavite, may isang bahay na tila hindi nawawalan ng mga nagpapala, nagsasala at naghahalo ng kung ano-anong sangkap. Pero bistado sa aming kamera na hindi pala rito gumagawa ng bagong bahay, kundi isa itong tokwahan. Sa isinagawang pagsusuri ng isang pribadong laboratorio, positibo may mapinsalang mikrobyo ang mga tokwang nabili namin sa Dasma. Based dun sa analytical testing na kinandak namin dun sa tokwa, nag-positive siya dun sa coliform at saka sa E. coli. Sa E. coli, pwede siyang maging cause ng urinary tract infection, especially sa mga bata. Pwede rin siyang maging sanhi ng pagsusuka, diarrhea. Kaya para maisayos ang pagawaan ng tokwa, inilapit namin ang reklamo sa Sanitation Office ng Dasmariñas, Cavite. Maging ang mga otoridad na pakuwang tingin sa mga kadugyutan na nakunan sa aming kamera. Kasamang investigador at ilang opisyal ng Sanitation at Licensing Division ng Dasmariñas, Cavite, pinuntahan namin ang naturang pagawaan. Dinat na namin na nagluluto ang ilang mga tauhan. Tagal ka nagtatrabaho dito? 4 na buwan. Tumambad sa amin ang maruruming paligid at kagamitan. Oh no, anak ng tokwa naman oh! Ang mga sahig na kuto nanlilimahid. Ang gilingan ng soya beans, marumi rin. Ang mga lutuan, kamusta naman? Ang mga ready to go na tokwa, hayun at nakabalandra. Kung susumahin ng mga order sa Emmy's Tokwa Maker, aabot daw ng 5,000 pirasong tokwa kada araw. Wow! Maging ang mga otoridad dismayado sa kanilang nadatnan. Masasabi ko na unfit for human consumption dahil yung pagkakagawa, walang mga protective measure yung mga gumagawang tao. Tapos yung mga facilities, sa ground pa lang makikita natin na madumi. May plastic yun. Ang mga latang lalagyan ng tokwa, hindi rin daw nakatutuwa. Ano ibig sabihin niya, sir? Hindi para sa lagayan ng container ng tokwa. Siyempre may mga residues pa ng chemical yan. Pero nang usisahin ang business permit ng pagawaan, doon na nagkaalaman. Hindi po yan, ma'am. Kailangan ko yung original. Labas ko po siya. Nandun sa may-ari. Oo, kunin po natin yun. Sa sobra bang init sa pagawaan na ito, kaya ba pati business permit napapasok? Hindi na sila bumilang pa ng ilang oras o araw para simulan ang paglilinis sa kanilang pagawaan ng tokwa. Kinumpis ka ng mga otoridad ng mga gawa ng produkto na tokwa para gawing fertilizer o pampataba ng lupa. Lagi naman ako ang starring eh. Laging may nagsusumbong. 3 beses na inspection to. Oo, inaamin ko. Medyo, kaya kung ano, pinatiles ko. Ngayon po, since kayo po yung nauna, alam niyo naman kung paano ang proseso. Hindi niyo dapat na-maintain niyo po. Sanitation po. Hindi, lumilinisan yun. Ay, hindi po. Ang kaso, Dumating kami, sabi natin nilinisan. Pero dapat, talagang consistent kayo sa cleanliness. Ayan. Dahil baksak sa kalinisan at kaayusan, agad isinara ng kinaukulan ang tokwahan. Nangako naman ang may-ari na isasaayos ang pagawaan. papipinturahan ko ito. Ito ang kuhan. Tapos ipaano ko ang mga tiles. Ano ang gagawin sa tayo? Ipagagawa ko, replacement. Lilinisin, Tapos yung mga trabahante ko, siyempre nagpakabuntayan at saka papag-hernetin ko. Wala pong hangat ng investigador kundi ang maisaayos ang kalinisan ng anumang pagawaan ng pagkain. Lalo na't ang nakasalalay sa ganitong negosyo, ang kalusugan ng mga taong kumakain ito. Susunod, eskwelahan sa Tarlac, babaksak. Nakita ko sa loob ng eskwelahan yung kisame niya. Natakpan na lang ng sako. Tapos maraming party ng school na puro kahoy na lang.
Kasi dati itong ancestral house.